Nagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod, General Orion. Samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo yung mga bago namin fish pan. At natapos na nga namin yung mga trapal. Tara! So yan mga kap, pasok tayo dito sa ating fish pan at saka manukan. So yan mga kap, nakatayo na nga isang circular namin na fish pan. At nandun yung isa. Nailipat na rin pala namin yung mga fingerlings ng tilapia. So ito ang kasama natin gumagawa, si Rodel. Yan. So ito mga kap, ibang mga tilapia. Bali wala na nga pala ng laman yung fish pond namin na tank or yung bato. So andito na rin yung iba. So bali mga kap, ito yung fish pond, ito yung swimming pool na kinonvert natin sa fish pond. So ito yung ginagamit dati nila kapag may bisita tayo, ginagawa nilang swimming pool. May drain, may ano rin siya, may drain, yun. So nandun yung drain niya. Okay, so punta muna natin tong isa. Bali ito mga kap, huhukay pa kami ng isang fish pond na katulad nito at mas malaki dito. Dito natin ilalagay, lalagyan din natin siya ng fish pond liner o yung plastic niya na ganito. Makikita nyo, naglulumot na itong isang fish pond natin. Kanina nagkakarga tayo ng tubig pero inilipat muna natin doon. So puntahan naman natin yung isang circular fish pond. So ito nga pala mga kap yung gamit namin para sa bubbles ng ating mga isda. Yang maliit na yan ang naglalagay ng bubbles doon, dito at saka doon. Bali silipin natin tong isang fish pond na to. Ang sukat nga pala nito mga kap is 3 meters by 4 feet. So nilipat na rin natin dito ibang tilapia. Ayan na yung size nila. Dadagdagan natin para tumaas yung tubig mga kap. Bali ang gamit pala natin kuryente dito is solar or free energy. Sa bagay mga kap, naka-off-grid tayo dito. Kung saan independent tayo sa tubig, kuryente, at saka ng internet. So ito mga kap, waiting to para sa 10,000 pieces na hito. Kaya nilinis lang muna namin at inopen. Bali ang mga tilapia natin is nandito, doon, tsaka doon. Bali maghukay pa tayo ng isa doon para yung ibang tilapia ililipat naman natin doon. Dito naman tayo. Makikita nyo mga kapan dito yung mga kambing natin. Kasi madamo tong paligid natin. Kesa doon ilagay natin sila sa kabilang kulungan nila, walang makain. Kaya dito papahinga na rin sila. Andito yung ibang hito. Ayan. Yan, makita nyo gumagalaw. Tapos ito naman yung fingerlings natin na 2,000 pieces. Medyo malabo pa mga kap Pero yan, may laman na 2,000 pieces tong hito na mga fingerlings. Ilagyan natin ng shade para hindi rekta yung init dito. Ito yung pinakamalaking barako. Bali may naglilimlim pala tayong 3 manok doon mga kap. At may mga nagpisa na rin. Bali madadagdagan pa tayo ng ibang mga fish pan trapal. Kasi para pag nag-sorting tayo nito, may paglilipatan sila. Bali, bibili na rin tayo ng karpa.
para dual purpose. May nalagaan tayong isda, tapos isasama natin dito sa tilapia para yung dumi ng tilapia kinakain ng karpa. Kaya nabanggit natin na, kaya nasabi natin is dual purpose yung istang kukunin natin or bibili natin or aalagaan natin. Bali ang sukat nito, kung di tayo nagkakamali mga kap, mga 2 diameter to by 3 feet. Kaya mas maliit to kumpara doon sa fish pan natin na yun. Huwag kayo may mag-comment para kung may itatanong kayo para masagot namin sa inyo base sa experience namin. Bali nag-install pa kami ngayon ng pang-filtering device o filtering system para ma-filter yung tubig nila sa ilalim at hindi mag-build up yung ammonia. Bali magte-testing din kami ng mga nasa drum para yung mga hindi kaya mag-afford ng ganong kamamahal na struktura ng fish pan, sumusubo kami ng mas mura. So kung makikita nyo, ginamit lang din namin dito is yung mga kahoy or bayog. Kung ano lang available dito na gamit, ayun ang ginagamit namin sa fish pan namin. Para kung saan kami makakatipid. At kung may gusto kayo malaman, pwede nyong i-comment para masagot namin base sa experience namin kung saan din namin binili to at kung paano namin ginawa. So yun nga napansin namin, inilabas namin yung mga tilapia doon kasi para mas kailangan nila ng araw. Bali kahapon mga kap, nagpalit kami ng tubig dito dahil kung napansin namin medyo malapot na yung tubig dahil sa algae or sa lumot. Dahil expose siya sa araw kaya ayun naglulumot. Kumpara doon hindi. So ito isang fish pan natin. Ayun naman yung isa. Itong swimming pool na kinambert at saka yung mas maliit. Waiting tayo sa 10,000 pieces na hito, siguro 1 month pa bago ma-pick up namin at mailagay dyan yung 10,000 pieces na hito na yon. Bali sa mga gustong magsimula katulad ko, pwede naming ibahagi sa inyo yung mga nagiging experience namin dito sa fish pan na trapal ng isda. Ang isda namin is tilapia at saka hito. So magdadagdag tayo ng karpa. So yung mga kapi, update ko na lang kayo kapag dumating ibang alaga natin. At saka pagkatapos namin dito ngayon, mamaya pupunta kami dun sa aming taniman na sili at saka kamatis. So may bunga na nga ating mga kamatis. Muli po yung lingkod, General Orayon. At puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video at live. Sana po gabayan kayo ng Panginoon, sampunan yung mga pamilya, na sana po mingi tayo ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa Kanyang mga kagustuhan at kahilingan. Muli po, maraming salamat. God bless.